Magandang hapon muli. Ito si Brother Ricky. Nakikita nyo sa background ko ay ang Mount Mayon. At ibabahagi ko sa hapong ito ang topic patungkol sa conversation naman ngayon ng Panginoong Hesukristo at ang Samaritan woman. So, nung unang video, natalakay natin yung conversation ng Panginoong Hesukristo at ni Nicodemus. Ngayon naman, ito naman na topic ay ang conversation ng Panginoong Hesukristo doon sa Samaritan woman. Ngayon, magkarugtong lang po ito. So, nung unang video, nasabi ko doon bakit importante na ipanganak tayong muli ng banal na spirito ng Diyos. Dito naman sa conversation ng Panginoong Hesukristo at ng Samaritan woman, doon din makikita natin na bakit importante nga ba, ano nga ba ang rason kung bakit kailangan muna natin ipanganak sa spirito ng Diyos. Kasi dito sa conversation ng Panginoong Hesukristo sa Samaritan woman, dito natin malalaman kung bakit mahalaga, bakit importante sa bawat isa sa atin na ipanganak munang muli ng banal na spirito ng Diyos. So ngayon, sa pag-uusap ngayon ng Panginoong Hesukristo at ng Samaritan woman, doon sa Gospel of John chapter 4, sabi doon, pagkatapos ng pagbabautismo nila doon sa Jordan River, sabi dito sa John chapter 4, and he must needs go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of the ground that Jacob gave to his son Joseph. So now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. So mga nasa tanghali ito, tanghaling tapat. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. At sumagot na nga ang Samaritan woman, sabi niya, how is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews had no dealings or have no dealings with the Samaritans. So ibig sabihin, kung pag-aaralan natin sa history, nagkaroon talaga ng hindi magandang relasyon ang Samaritans at ang mga Hudyo. Kasi parang nung panahon, nagkaroon ng parang tinraidor sila ng mga Samaritans at nagkaroon sila ng intermarriage sa ibang lahi. So parang kinonsider yun ng mga Hudyo na pagiging traidor. Okay, so importante na malaman rin natin ang laman ng conversation ng Panginoong Hesukristo at ng Samaritan woman. Kasi po magkadugtong ito ng pinag-usapan ng Panginoong Hesukristo at ni Nicodemus. So ngayon naman, dito sa Gospel of John chapter 4, sa conversation ng Panginoong Hesukristo at ng Samaritan woman, dito naman ang pinag-usapan nila, saan ba talaga dapat sumamba sa Diyos. Okay, so kumbaga, nag-uusap ang Panginoong Hesukristo at ang Samaritan woman, parang geographical location. Saan ba talaga dapat sumamba? Sa Samaria o sa Jerusalem? So ngayon, nang napagod ng Panginoong Hesukristo, nang pumunta sila sa Samaria, o dumaan sila sa Samaria, umupo siya doon sa well na hinukay pa ng kanilang mga ninuno ni Jacob. At nagkataon nga na pumunta rin ang Samaritan woman at kukuha siya ng tubig at doon siya kinausap ng Panginoon Hesukristo na humingi siya ng maiinom na tubig. Sabi niya doon sa Samaritan woman, give me to drink, sabi ng Panginoon Hesukristo. Pero yung Samaritan, parang ayaw niya makipag-usap sa Panginoong Hesukristo dahil isa siyang Hudyo, tapos isa siyang Samaritan, walang dealings ang dalawa. Sabi nga doon,
For the Jews have no dealings with the Samaritans. Pero sabi ng Panginoon sa Samaritan woman, if thou knewest the gift of God, and who it is that said to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. So ang living water po dito, walang ibang tinutukoy ang Panginoong Jesucristo kundi ang banal na Espiritu. At yun na nga ang naging laman ng conversation nila. At inulit pa ng Panginoon na whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. And then sabi ng Samaritan woman, ibigay mo to sa akin na tubig na ito para hindi na ako mauhaw o neither na babalik pa ako rito para kumuha ulit ng tubig. And sabi nga ng Panginoong Jesucristo, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. And then sabi ng Samaritan woman, wala akong asawa. And sabi ng Panginoong Jesucristo, thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that saidst thou truly. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worship in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. So itong sinabi ng Samaritan woman sa Panginoong Jesucristo, sabi niya, kasi nagkaroon din ng ginawang sambahan doon ng mga Samaritans para hindi na sila pumunta ng Jerusalem. So sabi niya sa Panginoong Jesucristo, our fathers worship in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. So very significant, lahat ng mga Hudyo panahon ng nabuhay ang Panginoong Jesucristo, kahit yung mga nanggaling sa malalayong lugar, ay pumupunta talaga sila sa Jerusalem para sumamba. Taon-taon nilang ginagawa ito. So pumupunta talaga sila sa Jerusalem. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, sagot niya doon sa Samaritan woman, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. So if ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Ito ang importante dito. But the hour cometh, and now is. Ito na yung oras, sabi ng Panginoon si Kristo, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Dahil God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, itong pag-uusap ng Panginoong Jesucristo at ng Samaritan woman, dito na natuldukan, maging sa lahat ng mga relihiyon, meron pa kasing katanungan, saan ba talaga dapat sumamba ang tao? Saang lugar? Kaya ngayon, dito sa conversation ng Panginoong Jesucristo at ng Samaritan woman, hindi na importante yung geographical location. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ito na yung oras na ang hinahanap talaga ng Diyos Amang nasa langit, yung mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po doon sa physical na lugar kung saan dapat pumunta, kung hindi, ang Ama mismo ang naghahanap ng mga sasamba sa Kanya. At ang mga dapat na sumamba sa Kanya, dahil sabi ng Panginoong Jesucristo, God is a Spirit, ang lahat ng mga sasamba sa Kanya must, again, nandito na naman yung word na must, walang exemption, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya babalik tayo doon sa pag-uusap ni Nicodemus at ng Panginoong Jesucristo na sabi niya, dapat maipanganak tayong muli ng banal na Espiritu. Dahil dapat tayo maging mga spiritual na nilalang dito pa lamang sa lupa. Ang rason upang masamba natin ang Ama ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos Amang nasa langit, sa Espiritu at sa katotohanan. So, yun ang I believe na pinaka rason bakit
kailangan muna natin na ipakanak na muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya naipaliwanag ng Panginoong Jesucristo sa Samaritan woman na ang Diyos ay isang Espiritu at hindi siya masasamba ng tao o ng sino man na nasa laman. Kailangan magkaroon tayo ng spiritual na kapanganakan mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya dito sa pag-uusap ng Panginoong Jesucristo at ang Samaritan woman, dito nagkaroon ng tuldok na hindi kung saan man lugar, napupunta pa tayo sa Jerusalem para sumamba, at kung saan-saan pang lugar na dapat tayong pumunta. Kung hindi, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mga totoong sasamba sa kanyang Ama ay dapat sumamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ba ito mangyayari? Okay, babalik tayo. Kung talagang nagkaroon tayo ng kapanganakan sa Espiritu ng Diyos, paano natin ito malalaman? Malalaman natin ito sa ating mga sarili kasi pagka ipinanganak na tayo ng Espiritu ng Diyos, hahanapin at hahanapin natin kung sino siya. Lalapit tayo sa Kanya at dito sa salita ng Diyos, I believe magkakaroon ka ng hunger and thirst na patuloy na magbasa ng Kanyang salita. Sinabi nga ni Apostol Pedro o ni Apostol Peter doon sa sulat niya na yung sa mga nakatikim na sa kabutihan ng Diyos at sa mga naipanganak na muli ng banal na Espiritu, ito ang nangyayari sa atin. Dapat kumain tayo ng pagkain ng Espiritu. Sabi ng Apostol Peter, sabi ni Apostle Peter, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. If so be ye have tasted that the Lord is gracious. So, sa mga parang newborn babes, sabi niya, i-desire natin na kainin natin or inumin natin yung sincere milk ng salita ng Diyos para lumago tayo. So, yun dapat ang nangyayari sa atin. Dapat nagkakaroon talaga tayo ng hunger and thirst para sa salita ng Panginoon, para makilala natin kung sino siya, malaman natin ang kalooban ng Diyos Ama para sa bawat isa sa atin. Kumbaga, hindi na tayo natatahimik sa ating mga sarili na sa araw-araw na tayong nabubuhay gumigising, dapat nagbabasa na talaga tayo ng salita ng Diyos, nananalangin tayo sa Kanya, patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Dahil yun ang mga sinyalis patotoo na nagkaroon talaga tayo ng kapanganakan sa Espiritu ng Diyos. Kasi Ama na nga natin ang Diyos eh. Kumbaga, ipinanganak tayo, so sino ang naging Ama natin? Nagkaroon tayo ng kapanganakan sa Espiritu ng Diyos. Walang iba, kundi ang Diyos Amang nasa langit. So, ang Ama, dapat kilalanin siya ng anang anak. So, sa paanong paraan? Yun nga, dito lang tayo sa Kanyang salita. Dapat, sabi nga ng Panginoong Jesucristo din, sa sagot niya kay nung tinempt siya ng kaaway ni Satan, sabi ng Panginoon, a man does not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Kaya nga, importante na tayo mismo, kung nagkaroon na tayo ng kapanganakan ng Diyos, patuloy tayong uminom ng sincere milk of the Word of God at kumain tayo ng tinapay galing sa salita ng Diyos. Kaya, ang advice ko sa inyo, napanalangin ko para sa bawat isa sa inyo na kung kayo nagkaroon ng kapanganakan sa Espiritu ng Diyos, kung kayo nagsisik talaga na lumago sa lakad nyo sa Panginoong Jesucristo, ito yung mga ebidensya na talagang mamahalin nyo ang Panginoon, at ito ang nagiging ebidensya na patuloy natin siyang hinahanap at pinagbubulay-bulayan sa Kanyang salita para tayo ay lumago, para tayo ay maging mature sa ating lakad sa ating Panginoong Jesucristo.
Katulad din sa ating mga buhay dito, di ba? Ang mga anak, gustong-gusto nila na makasama lagi ang kanilang magulang. Lalong-lalo na, for example, kung tayo man pinanganak ng Espiritu ng Diyos at tayo yung mga naging anak na ng Diyos, mas gusto natin na kasama lagi natin ang ating magulang. Lalong-lalo na ang ating ama. Kasi doon natin mas nakikilala siya. At I believe, in the same way, kahit ang Diyos Ama ay nalulugod at natutuwa sa ating mga sa kanyang mga anak na patuloy na gustong manahan, magbigay ng oras na makasama siya lagi sa kanilang araw-araw na buhay. Kaya nga, kung tayo aman ay nagkaroon ng ganitong kapanganakan sa Espiritu ng Diyos, walang iba, dapat tayong lumago sa pananampalataya. Dapat tayong magbasa ng kanyang salita at kilalanin natin kung sino ang Amang nasa langit, ang Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu sa ating mga buhay para tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya sa Kanya at sa relasyon natin sa Kanya. Dahil ang pagiging born again ay hindi po isang relihiyon. Ito po ay relasyon natin sa Diyos. Nang makilala natin ng lubusan ang ating Amang nasa langit, ang Panginoong Jesucristo na nagligtas sa atin at ang banal na Espiritu na patuloy na nagpapatutuo sa atin na tayo ay kanyang mga anak. Kaya basahin natin ang salita ng Diyos at patuloy tayong manalangin, humingi tayo ng kalinawan mula sa banal na Espiritu sa mga binabasa natin sa kanyang salita. Muli po, God bless sa bawat isa sa inyo at patuloy kayong lumapit sa Kanya at magbasa ng kanyang salita.